Okay? Pagmulat ng mata sa umaga, ginising tayo ng Panginoong Diyos. Pasalamat. Tapos natin magpasalamat sa Diyos. Galaw-galaw muna para ma-stretch ang ating katawan. Then, uminom ng garlic water with calamansi, aking daily maintenance. Pagkatapos, movement bubble. Yan. Hindi nawawala yun, ting umaga yun eh. Tawag ng kalikasan eh, nga. Tapos, in-exercise ko yung mga aso, pinasyal ko sila. Si Summer at Winter. Ito si Winter. Makulit. Ito naman si Summer. Hindi siya makulit. Tahimik siya. Ito, makulit. Ang aking mga alaga. Diyan muna kayo. Nakakapagbigay aliw din sila. Yan. Tapos naming umikot dito sa barangay, success. Ibig sabihin, nakawiwi na sila, nakadumi pa sila. Success na sila. Tapos pagakyat, kinaganda ko sila ng almusal nila. Yung almusal nila ito po. Dog food. Dalawang klaseng dog food dyan. Ito. At saka itong maliit. Ano po yan? Yung maliit, ano yung lumpy dapol yun. Ito naman, baka. May gulay. Organic ang tawag nila. Yan. At saka, atay. Atay ng baboy. Yan. Ito po yung kanilang pagkain araw-araw. Nasa kanila yan ang pagkain, nandyan lang. Unti-unti nilang kinakain hanggang maubos sila yan. Ganyan po ang ginagawa ko. Para hindi na kailangan, parang mukhang gutom. Hindi, ihanda ko, lalagay ko dyan. Yan. Para kompleto ng kanilang pagkain. Diyan ako naman ngayon nakakain. Anong oras na? Alas 9:30 na. Ito, pasit. Binili ni Sister Baby kanina dyan. Ito naman, yung kape. Itong kape na ito, yung pinagtutubig ko po, pinakuluang luya. Nalalasan mo yung luya. Ayan. Kain na tayo, Pasit. Yung maliliit lang pasit ito. Naglalaro. Ayan. Wrestling sila, wrestling. Summer.
Kasi po mabigat yung isa. Dinadaganan nito eh. Ayan, no, ito mabigat ito eh. Kaya ito papayat-payat makapal ang balahibo nito eh. Pero payat ito si Winter. Ito si Summer, mataba. Kaya kung dinadaganan niya, kawawa naman. Okay? Ayan sila, no? Yung aso ko, ano? Sige, tuloy po ang kain, ano? Ang lahat ng pagkain nito, itong pasit at saka kape, binigay ng Panginoon Diyos ayon sa Mateo 6:9. Ama namin Diyos, nasa langit ka. Pagdating po sa 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Ibig sabihin, galing sa Diyos ang pagkain na araw-araw ng tao. Walang gulay. Sabi nga ng iba pagkakanyan, ginulong lang sa toyo kanila. Manamis pa eh. Yun, nilagyan ng konting asukal. Marami pong ginagawa tao ngayon sa pagkain. Kasi lalagyan mong konting asukal. Para nga naman magkalasa. Walang gulay. Kapirasong karne. Ah! Sila kinundog po. Makinig tayo ng awitin para sa Diyos. In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. Tumatawag kasi. Buried in the ground, his body
was slain. Then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first try to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pry me from his head till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his head till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Ayan kantang in Christ alone. Kinanta ng mga Southern Seminary. Voice Worship. Yan. Yan palang kumanta niyan. Southern Seminary. So, manap naman tayo ngayon. Tagalog. Kay Kristo lang. Inawit ni Pastor Sammy Bagkat ng Pentecostal Missionary and Church of Christ Fort Worth. Kumbaga, tapos na yung English, Tagalog naman. Balakid ang sa iyo'y nakapaligid, di mo alamang patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan, nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang. Amen! Ang kaligtasan, pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng samat mga karahasan, naglalayo sa Diyos ng may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsan magulo at mayroong
gabay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang sa mga bighating may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan, pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran tunay di mo na maranasan. Kay Kristo lang. Magpakatatag kayo at lakasanin niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, di papabayaan man. Deuteronomy 31 verse 6, Magandang Balita Biblia Tagalog version 12. Pag ang Diyos mo, hindi ka pababayaan. Amen! Kay Kristo lang Amen! ang kaligtasan, Amen! pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, Love po ito. lahat Bye-bye. ng iyong kapaguran tunay di mo na maranasan. Kay Summer. Kristo Diba, Summer? ang sarili Napakabait po. sa Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang. 4 na taon na po ito. Nung dinala dito ito, nasa 2 taon lang. Kaya naka-stay na sa amin itong mga 2 taon. Napakabait po kaso nito. Kaya alam niyo yung pag-aalaga ng aso? Kagaya nito. Mabait siya. Kaya ito, kasama namin natutulog to. Gustong-gusto niyang kasama sa pagtulog. Kaya kanya lang, meron na kaming isang bago ngayon, yung 7 buwan. Nakakaano naman kung kami siyang isasama namin. Kaya pinagsasama namin sila, nakaiwalay naman sila sa amin. Pero dito lang din sa loob. Magkasama kami dito sa loob. Kanya lang, meron lang harang para wag makapasok yung isa. Makulit yun eh. Pag nakahiga ka, hindi ka makakatulog sa kanya. Kinakagat yung mga kamay. Ito naman, pagka nakahiga kami ni Sister Baby, walang pakialam, basta nasa tabi lang siya. May higa lang siya. Hindi kanya aarutin, wala. Hindi ka gaya ng isa, si Winter. Aarutin ka. Kaya napagpasyan namin, ibukod sila. Nilagyan lang namin ng arang yung inihigahan namin. Para naman wag silang malungkot, magkasama sila. Si Summer at Winter. Pero nung wala pa si Summer, ay si Winter, ito talaga kasama namin sa higaan ito. Ni Sister Baby. Kasama namin sa higaan talaga. O, pagkita mo nga yung laking bibig. Laki bibig nga. Yung nag-iikap siya, malaki bibig ka ako eh. Napakabait talaga. Kaya konting sakit lang nung araw ito. Nang mainit siya, hindi siya makakain. Nag-aalala kami kagad. Dinala namin kagad sa veterinaryo. Di ba?
na veterinaryo ka, nagastos tayo, di ba? Kasi ayaw mo kumain. Nilalagnat ka. So, natutunan ko na ngayon, pag nalalagnat yung aso, parang tao, ilamusan nyo ng basang tuwalya. Basahin nyo yung tuwalya ng malamig. Ipunas nyo lang sa buong katawan hanggang sa tiyan mo. Kaya lahat. Parang tao. Ganun pala ang technique. Para mawala yung yung hinit ng katawan na. Napakabait nito. Kaya hindi kagaya nung isang makulit. Ayan, nakatingin siya. Oh, ano? Di ba makulit ka? Nakatingin lang. Napagod yata. Oh. Okay. Sige na. Tulog ka lang. Tulog na. Ay, napakagandang miyaso. Napakagandang miyaso. Ito yung makulit na sinasabi ko. Oo, budang kulit naman eh. Hindi mo pwede isama sa higaan. Kinakagat ang mga kamay. Pag tulog siya, yun lang. Pero gat mulat ang mata. Ala, hindi ka makatulog sa kanya. Ito lalaki siya. Yung isa, babae naman yan. 7 buwan. Makulit. Alam niyo po na napakasaya ang mayroong aso. Oto, tahimik yung isa na parang nakikinig lang nandito sa tabi. Ano? Di ba mabait ka? Summer? Mabait ka? Ha? Mabait. Ito makulit ito ha. Kinakausap ko sila parang tao. Para yung aso daw, may memorya yan eh. Kaya nakakaintindi sila. O, yan o. Sige lang, kain lang kayo ha. So, hanggang doon na lamang po. Ay, hanggang dito na lamang ang ating video ito. Nakita nyo po habang kumakain. Lahat ng pagkain na yan, binigay ng Diyos. Ayon sa Mateo 6:9, sabi ng Panginoong Yesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya, ang Diyos po nagpo-provide ng pagkain ng lahat ng tao. Bata, matanda. Lahat yan naghahanda ang Diyos. Dapat lang ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sige po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nakita nyo po, kumakain, meron tayong magandang awitin. Kay Kristo lang at saka in Christ alone. English at saka Tagalog version. Po? At nakita nyo yung aking alagang aso. Napaka maganda. Pang mga lahi silang sitso, po, hindi sila pango. Alam niyo yung pango, matatapang. Matatapang yun, nangagagat yun. Yung mga sitsong, yung pango. Pero yung mga ganitong klaseng sitso, naumbok yung kanilang nguso, hindi. Mababait pala sila. At saka mga sila, dog hunter. Ay, dog hunter. Rat hunter. Alam niyo naman po, may mga daga. Yan, tinitira. Parang pusa yan. Sige po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Like. Share na, share. Kayong nasisiyaran, mag-share po kayo. Napakasarap ng pagkain ko. God bless us all. Bye-bye. In Christ alone.